Magandang araw sa lahat. Ang ating episode ay ang panahon na nag-on-the-job training or OJT ang ating dalaga. Pinuntahan ni Kuya Jomar ang mall kung saan naka-assign ang dalaga. Pumili muna siya ng binibintang bulaklak para ibigay niya kay Carla. Naka-OJT pala ang dalaga sa computer and cellphone store. Hinanap niya si Carla sa loob ng tindahan. Nabigla ang dalaga at biglang natatawa nang makita ang binata. Tumalikod ang ating prinsesa para magpaganda ng kaunti sa hitsura. Nahihilo pala ang dalaga, siguro nakaramdam ito ng gutom. Nag-offer ang binata na kakain muna sila, magpapaalam siya sa manager o bibili na lang siya ng makakain. Kinukulit ng binata na halimbawa bibili siya o customer siya. Ano ang i-offer ng dalaga sa kanilang paninda? Nagsusuplada ang dalaga na kung gusto niya ng magandang computer bilhin niya yung pinakamahal. Nakukulitan ang dalaga kaya hinatak niya palabas ang binata mula sa loob ng tindahan. Parang nagtatampo ang binata dahil customer siya, tapos hinatak siya palabas ng ating dalaga. Nagtatampo ang binata dahil maayos naman ang intensyon niya na bumili ng computer. Ayon sa ating Cinderella, maghintay na lang siya pag-out niya sa trabaho. Nagtanong ang dalaga bakit siya pumunta sa tindahan. Gusto lang talaga makita ng binata ang ating dalaga. Nagkasundo sila na hihintayin niya ito pagkatapos ng 4 na oras. Araw-araw na hatid sundo si Carla ni Kuya Jomar. Sa wakas lumabas na si Carla sa tindahan at inanyaya ni Kuya Jomar na kumain ng street foods. Masaya ang binata na palagi na silang magkikita dahil malapit lang ang lugar mula sa kanyang bahay. Gusto niyang mag-request na dagdagan ang araw ng OJT ng dalaga para lagi silang magkikita. Dinala ni Kuya Jomar sa isang kainan sa tabi ng daan para kumain ng pares overload. Ito ang lugar na palagi niyang pinupuntahan para kumain. Masaya ang ating dalaga dahil kahit malayo siya sa pamilya, nandyan naman si Kuya Jomar na feeling niya safe siya. Masaya ang binata dahil palagi niyang kasama ang dalaga. Tinanong niya na komportable ba ang dalaga sa kanyang paghatid sundo nito. Sumagot naman ang dalaga na oo. Pinaalala ng binata na sinabi niya noon tungkol sa kanyang panliligaw. Ano kaya ang estado sa panliligaw ni Kuya Jomar kay Carla? Masaya si Carla dahil mas maging close sila sa isa't isa at tumibay ang kanilang love team. Nag-react ang binata bakit love team lang na seryoso siya sa panliligaw. Sabi ng dalaga na marami silang napapasayang tao. Nagbitaw ang dalaga ng salita na baka sa susunod hindi na tungkol sa love team. Kinukulit ito ng binata na lalabuan siya sa sinabi nito. May ibig sabihin ang dalaga kaya lang hindi niya itinuloy ang sinabi. Kahit sa pagkain inaalagaan na Kuya Jomar ang ating Cinderella. Hanggat nasa oit ang dalaga, lilibrihin ng binata sa pagkain ang dalaga. Pangarap ni Kuya Jomar na kasama niya palagi ang dalaga sa pagkain. Sinabi ni Carla kay Kuya Jomar baka magsawa ito sa kanya. Hindi magsawa ang binata dahil hindi nga siya sa pagkain ang pares overload, si Carla pa kaya. Hindi napigilan ng binata na masabing mahal niya ang dalaga. Di bale nang tumaba silang dalawa at magugustuhan pa rin ni Kuya Jomar si Carla. Na-distract ang binata sa obra ang buhos ng tubig sa baso, nakatingin kasi sa kanya si Carla. Bumabawi lang ang binata sapagkat pag nandoon sila sa bahay ni Carla, naghahanda palagi ito ng pangmeryenda. Dumating na ang order nilang barbecue at rice. Gustong kunin ng dalaga ang barbecue pero ayaw itong ibigay kung hindi ito tatawaging bibi ko. Napilitan si Carla na sabihin ang mga salitang akin na yan bibi ko at kumain ka na bibi ko. Natatawa ang dalaga pagkatapos nitong sabihin ang mga salitang yun. Paulit-ulit na binanggit ni Kuya Jomar ang tawag nito sa dalaga na bibi ko. Si Carla na daw ang manglilibre sa huling araw ng OJT niya. Inihatid ng ating binata si Carla sa bahay ni Kuya Rab, doon pala siya nakatira sa loob ng 10 araw. Gustong humiram ng motor silang dalawa kay Kuya Rab. Mamasyal daw sila sakay sa motor. Humingi pa ng good night kiss si Kuya Jomar sa ating prinsesa at hinampes ng malakas ni Carla ang ating binata. Nagpaalam na ang ating binata na umuwi na sa kanilang bahay. Dito nagtapos ang isang episode ng nakakakilig na kwento ni na Carla at Kuya Jomar.
Salamat sa panonood at please subscribe and God bless everyone.